mabuhay. Malamigan simoy ng hangin. Shout out sa aming kapaligiran mga sis. Ako lang maingay dito. Shout out sa orange. Walang kumakain. Malamig. Plaster natin yung video. Kasi yung ating topic ngayon is sunflower seeds o sunflower. Alam niyo yung sunflower? Diba yung malaking bulaklak na sunflower? Nagbubunga yun ng ganito mga seeds. Yung ating mga topic ngayon mga sisi is very, kaya wala akong vlog for how many days? 2 days? 3 days. Kasi yung aking dalaga na naman is naglanding sa hospital. Narinig niyo ba ako? Lapit nga natin, yung isang dangkal lang yung layo. Unang gabi, first day, hindi ako naka-vlog kasi hindi ako nakatulog sa nalaman ko kay Mayra. Si Mayra is, ewan ko kung sino pa yung babae, siya pa yung sakitin. Marami na yung pinagdaanan si Mayra. Nakakalungkot isipin. Alam niyo yung laman nito? Ito oh. Ito siya yung laman. Ito yung kinukut-kut namin pag winter tsaka mani. Sabi ni Mayra sa first day, gabi hapon, na hindi ako naka-vlog. Sabi niya, mama, nagtaka ako sa araw kasi ganun na siya maglakad, para na siyang kuba. Kuya, ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Tapos yung paglalakad niya, mayroon ng something. May something na hindi na maayos yung paglalakad niya. Yung pagkagabi na, saka na talaga niya sinasabi sa akin na, mama, ang sakit. Kung ang alin na sakit, bakit ka ganyan naglalakad? Tapos yung pinakita na niya sa akin yung niya, yung puwet niya. Sabi, mama, tingnan mo, sakit-sakit. Yun na guys, nakita ko na, hindi ko alam anong tawag nun, almoranas, hemorrhoids ba? Na may lumabas na. Alam nyo, malaki na siya. Para siyang ganyan kalaki ganyan kalaki, kalahati dito sa natin. Dito sa natin, kalahati dito sa, anong tawag nito? Hintuturo ba? Kuhoy Mayra, na-shock talaga ako mga sis. Kuhoy Mayra, bakit? Ngayon mo lang sinabi. Kung sinabi mo yan ng maaga pa, di sana naagapan. Kasi, alam niyo kung bakit hindi sinabi? Kasi takot siya, may phobia siya nung na-hospital siya. Kasi nga, nakailang turok yung doktor sa kanya nung na-hospital siya na meron siyang infection sa intestine. Yun ang finding ng doktor. Yung siya, nagkalibanga siya or ano ba sa tawag Tagalog,
Basta alam nyo na yung mga Tagalog, nagkalibanga, yung taing walang tigil. Sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi na lumabas na yan, malaki na. Kinaya-kaya niya mga sis, talagang hindi niya sinasabi yung naramdaman niya, yung sakit nung nakaraan. Pag tumai, ang sabi lang niya sa akin, mama, masakit kapag tumatay ako, masakit yung puwet ko. Sabi ko, bakit matigas yung tae mo? Matigas ba? Sabi niya, oo. Yun lang sabi niya, hindi siya nagsabi na as in sobrang lala, pero kinakaya niya. Kagabi, nung isang gabi, sabi niya, mama, ang hirap ko na maglakad, parang hindi ko na kayang pumasok sa school. Although hindi yan siya naglalakad, hinahatid yan sa umaga ni Bilal, sa kinukuha sa hapon. Hindi yan siya naglalakad. Sa eskwelahan, siyempre meron ng mga activity sa school, di ba? Sabi niya, hindi ko na kaya, mama, sobrang sakit. Nung gabing yun, hindi na talaga ako nakatulog. Nag-iisip na naman ako, hanggang bukas hindi ako nakakatulog. Sabi ko, paano kaya nakayanan ng batang ito ang dinadala niyang ganyan na malaki na sa puwet niya, may lumabas na, tapos kinakaya lang niya. Sabi ko, napakatapang ng anak ko. Yun pala, nagkaroon ako ng kasi ayaw niya ng hospital, ayaw niyang turukan siya ulit, guro. Yun yung dinadala niya, nilihim-lihim lang niya sa sarili niya. Almoranas, hemorrhoid, lumabas na. Ganun nakalaki. Nashock talaga ako. Ang gabing yun, hindi ako nakatulog. Gusto ko na dalhin siya agad sa hospital, pero papaliban muna, gawing kinabukasan dalahin. Sabi ko, sige, matulog ka na dyan, kay bukas magpa-check up tayo. Ayan, hindi na naman siya nakatulog kasi daw, baka na naman daw injection na naman daw siya ng doktor. Lalong hindi siya nakatulog. Silip ako ng silip sa kanya. Sabi ko, matulog ka na dyan, anong oras na? Aalis pa tayo. Mga alas 2, alas 3, hindi pa siya natulog kasi, ayoko sa hospital kasi na-injection na naman ako. Sabi niya ganun. Sabi ko, buwang ka, gagaling ka ba kapag hindi ka injeksyonan ng doktor? Ang nasa desisyon ko, mga sis, is gusto ko operahan, gusto ko tanggalin na yung lumabas. Kaso pag check ng doktor, binigyan kami ng resita ng gamot, yung hemorrhoid creams. Alam niyo ba yun, yung pampahid? Tapos sinabihan kami na may gamot na yung iodine ba dito, saka warm water, mag-steam gabi-gabi. Tapos pahiran nitong cream. Ewan ko, sa tingin nyo mga sis, madala pa kaya ng gamutan yan or kailangan na ng operasyon? Kasi nasa isip ko talaga, gusto ko operahan na lang para mawala yung sakit ba, yung maayos na paglakad ng bata. Kasi hindi ko alam kung ganun kalaki, kung papasok pa ba yung di ba? Ang tawag nun is parang bituka lumabas, no? Kasi parang fresh yung lumabas parang dila natin yung kulay, fresh. Tapos sabi ko, ilang pa kaya niya to dadalhin na mawala or pumasok, mawala kaya ito? Sa tingin nyo, sa may mga experience, sa may mga nurse, kung viewers, comment kayo mga sis kung kaya pa ba to ng mga gamot-gamot na mga ganyan, i-steam, tapos pahira ng cream, ganyan nakalaki ha, ganyan kalaki lumabas. Ayun siya, siya ngayon, naglalakad siya na parang bagong tuli siya naglalakad. Ganun siya maglakad. Absent po na siya ngayon. Tapos yung school pa naman dito ay sobrang stricto. Bawal mag-absent. Mag-absent ka lang talaga pag merong importante, merong ganyan.
Kapag mag-absent ka na walang dahilan, tatawagan ka. Bakit ganito, ganyan? Kinabukasan pagalitan ka, bakit ka nag-absent? So, nasabi naman yung sinabihan naman ni Elias yung principal nila Mayra na ganun, ganyan. Hindi makalakad kasi may sakit, pinadoktor. So, tingin yung mga sis yung yung ganitong kay Mayra case. Madala pa kaya to sa gamutan? Ako talaga, in my own opinion as a mother, gusto ko tanggalin, gusto ko operahan para mawala. Tapos sa pa naman yung nila, sa 28 pa yung nila, vacation sa school. Ngayon, puspusan pa na yung nila ngayon kasi mag grade 9 na nga siya. 8 siya ngayon. Puspusan yung pag-aaral nila. Ayun, sabi ng doktor, mami, pakainin mo yun itong anak mo ng prutas sa vegetables. Sabi ko, yes doc. Yan pa kasi hindi siya mahilig sa fruits, hindi mahilig sa gulay. Ang gulay namin dito is yung mga dal lang, yung mga lentils, yung beans, mga munggo, ganyan. Sabi ng doctor, vegetables, green leafy vegetables. Hindi talaga kumakain si Mayra ng mga ganyan-ganyan. At saka, ito ang dahilan kasi napakalakas niya sa kumain ng maanghang. Yung mga maanghang na noodles, maanghang na mga maanghang na chichirya. Doon niya yan nakuha sa mga maanghang kasi dito kahit chichirya dito maanghang talaga. Minsan lang dito chichirya na hindi maanghang. Ewan ko sa Almoranas na ito anong kasunod. Alam niyo yung dumaan si Mayra sa unang-una yung napasok kami sa pressure cooker. Pangalawa, sa Pilipinas binulutong siya na grabe as excuse me, grabe as in bulutong niya. Makikita niyo sa picture sa thumbnail yun. Grabe yung bulutong niya. As in ang lalaki. Pero sa awa ng Diyos hindi naman nagtanggal, hindi naman naglubak-lubak yung mukha niya. Wala namang Tapos nung siya, nung sakit niya na yung na-hospital siya na nagka-diarrhea siya pala. Diarrhea. Yun na siya noon na nervous siya kasi nga sa turok-turok. Sobrang iyak niya talaga. Lalaki ng mga luha niya. Tapos itong pang-apat yung Almoranas niya. Sana wala nang kasunod yung mga experience niya. Yung alam ko kasama lang to sa paglaki ng bata eh. Kasama sa paglaki na kasi mahilig siya sa maanghang talaga. Kaya ngayon totally bawal na talaga, totally banned. Sabi ko, wala na kayong baon sa school kasi ang binibili nyo, pati samosa dito, maanghang ang laman ng samosa. Sambosa, ganyan. Wala na kayong baon sa school ha. Dito na kayo kumain sa bahay pagdating ninyo. Sabaw, yung mga ganyan.
Ewan ko, sana makuha pa sa gamutan yung ano niya, yung kanyang almoranas ngayon. Nakuha niya yan sa pinaka-spicy na food na kinakain niya. Kasi hindi siya kumakain yung hindi spicy na food. Spicy talaga. Pag kumakain niya siya, tikman niya yan. Patikim. Kapag hindi spicy, hindi siya kakain. Kakain siya pero konti. Sana last na tong pagsubok niya sa buhay. Napakasakit kasi nga makita mong maglalakad yung anak mo, nahihirapan. Na kasalanan rin naman niya. Kasi nga doon sa kinakain niya, maanghang talaga sobra. Alam niyo yung pag makasama yan siya pupunta sa city, makadaan kami sa mall, bibili talaga yan siya ng maanghang na noodles. Kaya niya yung ano bang tawag nun, yung pang Korean na pang Korean na 2 times spicy. Kaya niya yan kainin. Di ba ang anghang niyan? Ako nga pag kumakain parang namamaga yung mga labi ko. So yun, sa tingin nyo, comment nga kayo mga sis yung kung makaya pa ba sa gamutan yung mga ganyan. Gusto ko talagang ipa-opera, gusto kong tanggalin. Kasi pag ipa-opera mo, maramdaman niya yung sakit, mga lang yan, 2 to 3 days. 2 to 3 days gagaling na yan. Pero pag mga ganitong gamutan, abot ng mga yan guro, buwan ata. Ayun, nasa lang siya, nasa higaan lang siya, naka-steal lagi. Kagabi first namin na first time ko siyang ini-steam sa CR. Pinaupo ko siya sa planggana na mayroong iodine na lukewarm water. Kung sa Pilipinas pa to, diretso na to operasyon, no? Wala nang gamot-gamot pag ganito yung lumabas na, may lumabas na yung laman, baga. Sabi ko sa doktor, there is no need operation, doc. Sabi ko sa doktor. Kasi malaki na yung lumabas eh. Sabi niya, no. You just try this. Steam in the house every night. And then morning and night, pahiran mo ng hemorrhoid cream. Gusto ko talaga na operahan para isang beses lang yung sakit. Natanggal na. Pero may naririnig din ako, pangit ang operasyon kasi babalik. Merong tendency na babalik. May narinig akong ganyan.
Ano kaya sa opinion nyo mga sis, sa mga nurse? Alam ko mayroong mga nurse akong ano, subscribers, viewers. Opinion nyo, matanggal kaya to sa gamutan? Grabing pagsubok ni Myra sa buhay. Sana last na ito, wala na kasunod. Ako nung bata, ako naranasan ko ano lang, yung bulutong. Grabe no? Ayun, nandun lang siya sa higaan niya palagi. Tatayo lang siya pag mag ano siya, mag CR siya. Pag magkain, dadalhan ko ng pagkain. Para hindi mag-worse, kasi kapag naglalakad siya, nagagasgas doon sa ano niya ng magkabilaang puwet natin, nagagasgas. Tsaka dumudugo. Tayong mga ano no, mga ina, kung pwede pa lang sa atin mapunta yung mga sakit ng ating mga anak na hindi nila maramdaman, hindi nila ma-feel. Kung pwede lang. Nag-ano si Myra, maglakad, magsakutot, parang kuba na siya. Dati may nakwentuin sa akin, sabi niya, Mama, alam mo, pag nagtai ako, may dugo. May dugo daw yung tai niya. Yun na yung sinyalis na almoranas siguro dati na sinasabi niya. Pero mula nung na-hospital siya, hindi na siya nagsasabi sa akin. Kasi pag may sinasabi siya, diretso ko talaga, diretso kong dalhin sa hospital. Pag may sinasabi sa akin. At saka yung hindi niya kaya, yun. Buti na lang mura yung hospitalization dito. Nakabayad din kami kasama sa mga gabot na mga 4,000 rupees. Magkano yun sa piso? 4,000 divided by 5. Yun sa piso. So yun lang mga sis ang ating kung bakit hindi ako nakabideo ng how many days? 2 days ba? 2 days. 2 days, 3 days.
So, yun lang mga sis. Please comment down. Give me idea kung matanggal pa ba to sa gamutan. Thank you for watching. Salamat. Saka salamat sa suporta. Ayun. Malungkot siya sa buhay niya. Doon lang siya sa higaan niya. Nawala yung asara nila magkapatid. Tahimik na sila. Hindi na nang aasar si Bilal kasi sinabi ko, huwag mo asarin yung kapatid mo ha, kay nahirapan ngayon maglakad. May sakit yan. Tahimik. Kapag may sakit ang membro ng pamilya, tahimik ang bahay, no? Kasi ramdam mo yung ano, may mabigat sa ano, mabigat sa ano mo. Mabigat sa pakiramdam. Di bali walang pera basta malusog lang ang ano, pamilya. So yun guys, thank you for watching. Salamat from the bottom of my heart. Salamat sa inyong suporta. Until now, nakakain pa rin kami dahil sa inyo. Although mahirap na rin talaga ang vlogging ngayon kasi daming halos lahat na vlogger. So laban lang tayo nito. Laban lang para sa ating mga anakis. Thank you for watching. Salamat and God bless everybody. Advance Merry Christmas to all our followers, silent viewers, listeners. Thank you so much and pasensya, medyo ano yung vlog natin today, medyo emotional. Parang wala akong kasigla-sigla. Thank you so much. God bless everybody.